Samantala, labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga biktimang namatay sa walang habas na pamamaril sa barangay Tabon sa Kawit, Cavite nitong Biyernes. Matinding takot naman ang idinulot ng insidente sa mga nakatira sa lugar. May news to go si Haji Rieta. Masayahing bata at bibo, ganito inalala ni Lola Crisa Cabigan ang 7 taong gulang na apong si Micaela Andrea Caimol. Isa si Micaela sa mga napatay sa walang habas na pamamaril nitong Biyernes ng umaga dito sa barangay Tabon, Kawit, Cavite. Labis na nalulungkot si Lola dahil magbabakasyon sana si Micaela at ang kapatid sa kanya. Kung ako pumayag na siya magbakasyon sa amin, hindi niya sasaktitin yan eh. Pero hindi ko magawang magbakasyon siya sa amin dahil pagod na rin naman ako. Ang dami kong trabaho. Ang dami ko iniintindi rin. Tinamaan din ng bala ng baril ang 4 taong gulang na kapatid ni Micaela. Nakaligtas siya at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Halos di pa rin makapaniwala si Erodita Fernandez. Natuldukan na kasi ang mahigit 30 taon na pagsama nila ng mister na si Alberto. Kabilang din sa 7 biktima si Alberto na isang aircraft mechanic sa isang foreign airline company. Yung isang kumpare namin, si Raul, nakita ko na sa wheelchair, may tama sa paa. Sabi ko, pare, nasaan si Albert? Anong ganun? Sabi ko, anong ganun? Basta, di iba na yung feeling ko. Sabi ko, hindi pwede. Yun lang nare-recall. Ang ilang residente ng barangay Tabon, hindi maiwasang matakot pa rin. Malaki ang pinagbago ng kanilang barangay matapos ang krimen. Di tulad ng dati, ngayon halos wala na raw laman ng kalsada, lalo na kung 10 oras ng gabi. Malungkot kasi di natin masabi isa. Natin naging kakilala rin, mabait siya. Para sa akin bangot pero parang panaginip lang. Sa linggo nakatakdang ilibing dito rin sa Kawit, Cavite ang labi ng ilan sa mga nabiktima ng pamamaril. Haji Rieta, GMA News.